magsugod atong sugaton sa masigabong palakpakan sa way pabor-pabor ang affirmative way lain mao si Alfredo Nguho Jr. sa iyang constructive speech nga bali 15 minutos. Time start. Asa naman? Time start. Go. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Atong topiko karong upon ha. Comparative study ni siya mga kaigsunan tali sa igsoon natong mga Muslim o Islam o mga igsoon natong mga Kristiyanos o niyang affirmative nini ang Roman Catholic mga kaigsunan kauban sa atong mga igsoong CFD o mga igsoon natong safe lang mga kaigsunan. Amo po gipasalamatan si Brad Roland Park sa iyang pag-adto dinhi gikan paggabaw aron pag-cover dining mga debate mga kaigsunan. Ang atong topiko resolve that Jesus Christ was crucified in the cross and died. Mga kaigsunan, hugod kayo kini karon nga panagatugi dali sa mga Kristiyanos ug mga Muslim kining atong topiko. Tungod kay atong igsoong Muslim dili sila motuo nga si Kristo gilansang sa cross ug namatay. Unya ang ilang Quran nagingon sa surah 10 verse 49, atong basahon ang surah 10 verse 49 mga kaigsunan, ingon dinhi sa ilang Quran. Surah 10 verse 49. Akat sang time. Ingon siya din sa ilang Quran. Surah 10 verse 94. Sorry. Surah 10 verse 94. Kaya kung ikaw o Muhammad ay may pag-alinlangan sa mga bagay na aming ipinapahayag sa iyo, kung gayon ay iyong tanungin ang mga nagbabasa ng aklat ng Torah, mga batas at Ebanghelyo, nauna pa sa iyo. Kung sa gingon sa ni Allah mga kaigsunan, kung si Muhammad nag-alinlangan sa iyong pagtuo may tungod sa mga Kristiyanos, mubasa siya sa Quran, mangutana siya sa mga tao na nagbasa sa Torah o Ebanghelyo na mao ang mga Kristiyanos. Kaya kita mga Kristiyanos, kita may nagbasa nining Torah o Ebanghelyo mga kaigsunan. Unya sa Surah 3 verse 10, sa Surah 3 verse 10, ingon siya din si Allah. Siya si Allah ang nagpapanaog ng aklat ng Quran o sa iyo Muhammad na may katotohanan na nagpatutuo sa mga ipinapahayag noon pang una, at siya ang nagpapanaog ng Torah, mga batas at Injil at Ebanghelyo. O sa gingon ni Allah, ako ang nagpapanaog sa Quran o sa batas o Ebanghelyo. Kung sa maning batas o Ebanghelyo mga kaigsunan, mao ni ang Biblia sa mga Kristiyanos. Now karon, ingon man ni Allah na kung may kalibog si Muhammad, pangutanon ang mga Kristiyanos. Kung sa may gingon mga kaigsunan sa Ebanghelyo, dinito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo 27, versikulo 35, ingon siya din gilansang nila siya sa cross o gibahin-bahin niya ilang sabot sa 44. O bisan ang mga tulisan gilansang uban kaniya. Sa wala pa gilansang si Kristo mga kaigsunan, naibawa na daan ni Kristo ang iyang kamatayon. Mateo 20:18-19 sa ingon ni Kristo, pamati kamo pagpadulong nato sa Jerusalem ug dito ang anak sa tao itukyan ngadto sa pari. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itukyan nila ngadto sa dili Hudiyo. Bugal-bugalan nila ug latuson ug ilansang sa cross, apan sa ikatulog adlaw banhawon siya mga kaigsunan. Munang gingon ni Kristo sa wala pa siya gilansang sa cross. Sa 50 sa Mateo 27 ingon siya dinhi, unya si Jesus misinggit ug namatay. Mateo 28:5, ang anghel mingon, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa cross. Mismo manulunda igsoon nagsulti nga kining Jesus sa mga Kristiyanos gilansang sa cross ug namatay. Anita sa Ebanghelyo ni San Marcos 15:24, ingon na dinhi, unya gilansang nila si Jesus sa cross ug nagripa sila 27. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa cross kauban ni Jesus sa 27. Misinggit si Jesus sa magusog nga tingog ug namatay. Ato na pamatud-an ang tema sa duha ka Ebanghelyo mga kaigsunan, may tungod sa paglansang kang Kristo sa cross ug namatay. Sa Ebanghelyo sa Juan mga kaigsunan, Lucas 23:33, sa pag-abot nila sa dapit nga gilansangan, giganlan kini kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Sa 46, ug sa kusog nga tingog misinggit siya ug mingon, itugyan ko ang akong espiritu, human mamatay siya. Kinsa ning mamatay nga singit magigsunan si Kristo. Sa Ebanghelyo ni San Juan
Jesus nagbarog iyang inahan ug ang mga igsoon sa iyang inahan. Human magkatilaw si Kristo sa kuba, midungog siya ug namatay. Sa ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos ug ni Lucas nagpangatuod nga namatay si Kristo, gilansang si Kristo sa krus ug namatay. Dito sa ebanghelyo ni San Juan mga kaigsunan, 19:30-32. Ingon sa dinhi, human sa cross si Jesus nagbarog iyang inahan, doon sa cross si Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsoon sa iyang inahan. Sa 30 human nakatilaw si Kristo sa kupa, midungo siya ug namatay. Bisan ang mga buhat sa mga apostoles, kini mga apostoles mga kaigsunan, sa buhat 2 bersikulo 30, lingon diri ang mga buhat ang mga apostoles, o sa ang tanan ng mga tao sa Israel kinahanglan masayon gayon nga kining mga Hesus nga inyong gilansang sa cross gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa buhat 1 bersikulo 10, sa buhat 10:9, ingon ang mga apostoles, saksi kami nga kining Kristo gilansang sa cross ug gipatay. Mga kaigsunan, bisan si Apostol Pablo sa iyang pagwali dito sa Korinto, ingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1:23, apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa cross. 1 Korinto 2:2, ingon sa dinhi, nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Kristo ug ang iyang kamatayon sa cross mga kaigsunan. Sa upat ka ebanghelyo mga kaigsunan sa Biblia, nagsulti nga si Kristo namatay, gilansang sa cross ug namatay. Unya sa mga propeta mga kaigsunan, si propeta Zacarias nagsulti usab nga kining Mesiyas pagadughangon sa iyang kilid ug anak siya sa bugtong anak mga kaigsunan. Kani dili lang Biblia ang magpamatuod na si Kristo namatay, pati ang Quran sa atong mga igsong Islam, mga igsong Muslim, nagsulti din na si Kristo ni angkon na mamatay siya. Ato basahon mga kaigsunan ang surah. Basahon nato ang surah 19:30-33. Surah o saan time ha? Surah 19. Atong basahon ang surah 19:30-33. Anak siya din ingon ni Kristo. Siya si Jesus ay nagpapahayag ng katotohanan. Ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta. Sa kanta Chris, kaya't salam, kapayapaan ang sumasa akin sa araw na ako'y ipanganak, sa araw na ako'y mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Ang ilang Quran mga kaigsunan, klaro nga nagsulti si Kristo nga sa araw na ako'y mamamatay at sa araw na ako'y ibangon sa muling pagkakabuhay. Mga kaigsunan, subong nga palandungon nga mismo ang sinulat nga kining gitawag og libro sa ato mga igsoong Muslim. Nagsulti na si Kristo nagapatyon gayud mga kaigsunan. Kaya din sa ilang Quran 4 verse 159 atong basahon. Quran 4, Surah 4 verse 159. Pause ang time, okay? Pause ang time ha. Ingon siya din Dara, Surah 4 verse 159. Ingon siya din at walang sinuman sa angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyanos, ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya kay Jesus, ang anak ni Maria bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao bago dumantal ang kanyang kamatayan sa kanyang Jesus. Namatay si Jesus bago dumantal ang kanyang kamatayan. O saan time? Sa Surah verse 354 atong basahon. Surah verse 354. Kung sa ingon ni Allah, Surah 3 verse 54, at sila ang hindi sumasampalataya ay nagbabalak na patayin si Jesus, at si Allah ay nagbabalak din, at si Allah ang pinakamahusay sa lahat na nagbabalak. Delikado din ni matinuod ang ibalak ni Allah nga di mamatay si Jesus, kaya mahimong mabakadon si Allah kaya si Allah nagbalak mapatyan si Jesus, kung di matuman mahimong bakadon si Allah kung mamatay si Jesus. Di na kaigsunan, unya na ako ihatag ang ubang verse sa Quran. Dinito sa ilang libro sa mga igsoon natong Muslim.
ang talagayan ng Kristiyano at Muslim agikan kini sa Islamic House Publishing Society. Ato basahon lang ilang libro. Ingon dia dinhi, uri ng paghahambing, nag-iskot ng mga propeta, uri ng paghahambing, ingon na dinhi, pagkasilang si Moses karaniwan, si Muhammad karaniwan, si Jesus di karaniwan. Ingon din buhay pamilya, si Moses may asawa at anak, si Muhammad may asawa at anak, si Jesus walang asawa at anak. Ingon din pagkamatay, si Moses karaniwan na namatay, si Muhammad karaniwan na namatay, si Jesus di karaniwan na namatay. Klaro, ang basahon nila nagsulti. Nganong isupak sila ilang basahon. Mga igsoon, kung mabasa ganit ang Biblia, kinahanglan suportaran sa kasaysayan. Lisod man ko ng Biblia lang, kung ang kasaysayan na ito, dili mo suportar nini. That's all time. Sa world book, world history, atong basahon ang world history mga kaigsunan. Page 156. World history, atong basahon. Lisod ko ang Biblia nag-ingon na si Kristo gilansag sa krus ug namatay, unya ang world history wala nag-ingon, magkasumpake na sila. Ato tanawon 168 sa world history, ingon sa dinhi, for those who accepted the teaching of Christ, his resurrection from the dead served as final proof that he was truly the Son of God. Their faith strengthened their belief that he died on cross. World history ang nagsulti na mga kaigsunan. Nagkauyon ang history sa kalibutan ug ang Biblia. Hasta pa ang Quran. Atong basahon kining Macmillan religious leaders na adres Muhammad, na adres ang 20 ka klaseng Muslim. Atong basahon kung unsay gisulti dinhi. Dire, the life of Jesus Christ, ingon sa dinhi 193. Jesus was crucified and after the 3 hours, ordeal died and was in the tomb. Si Kristo kuno gilansang ug pagkatulo ka oras namatay ug unya nabanhaw gikan sa lubnganan. Dinito mga kaigsunan sa Webster International Dictionary. O sa Webster International Dictionary mga kaigsunan. Ato basahon. Unsay gisgutan dinhi? Ato basahon. Crucifixion, a cross bearing a effigy of Christ crucified. The cross in a Christian emblem. Crucifixion, one hang on a cross. Crucifixion, the act of putting to death by nailing or bending to a cross. Ikadua, death upon the cross, especially the crucifixion of Jesus Christ on Mount Calvary. Nagkauyon mga kaigsunan ang Biblia atong gibasa, ang world history, ang mga referensya, labi na ning ilang libro, hasta ning Quran, si Kristo mismo naghisgot na sa adlaw nga ako'y mamatay o ako'y mabuhi pag-usap. Now karon mga kaigsunan, klaro tataw, maunta kining ato mga igsoong Muslim, mga Islam na follower of Allah. Islam the follower of Allah, ang Islam is a religion of Allah ug ang Muslim follower sa Islam. Manginaot ta nga mahayagan unta sila nining mao nga dialogo mga kaigsunan nga klaro nga nagpamatuod dinhi nga si Kristo gilansang sa cross gikan sa Biblia. Unya kaingon man ni Allah siya naghimo sa Biblia, siya naghimo sa Torah ug Injil, tuoan nato ang Biblia. Unya niingon pa siya kung si Muhammad maglibot ipabangutana kadtong mga tao nga nagbasa sa Injil ug sa Ebanghelyo. Nga nagbasa sa Torah, Injil ug Ebanghelyo, ipapangutana na mga kaigsunan ni Muhammad dinhi sa tuang mga Kristiyanos. Unya karon mga kaigsunan, ang ilang basahon si Kristo namatay nga di pagkaraniwan. Okay, web na lang ko ang oras akong ihatag sa atong moderator. So, palakpakan, saway babur-babur, palakpak. Okay. So, salamat Mr. Affirmative, Brad Alfredo Ngo Jr. sa imong 15 minutes constructive speech. So, karon proceed ta. Handa na ba ang atong igsoon nga ay wala pa 10 minutes 10 minutes cross examine. Handa na ba atong pangutanon na ba ang atong negative side? Handa na ba bro? Okay. So, timer start. Start. Pangutanan na. Okay, mayong hapon no.
So, unang pangutana na po bro, matod mo ganiha nga ang Quran nagpamatuod nga si Kristo namatay. Nabasa ba nimo diha nga si Kristo namatay sa cross sumala sa Surah 19 verse 33? Dili na ito mabasa implicitly, impliedly, pero ang atong tema, wala nag-deny nga si Kristo namatay. Ang gingon sa Quran, isa kay Yusuf na translation, ang ingon niya diha, nga si Kristo mismo nag-ingon, nga muabot ang adlaw, ako mamatay ug mabuhi pag-usap. So karon si Kristo nabuhi na pag-usap, tuwa na sa langit mga kaigsunan. Sunod po na. Sunod nga pangutana. Kay gipamatud-an man nimo sumala sa imong nabasa, namatay na ba o mamamatay pa? Okay. Atong hinumduman igsoon ang giingon ni Yusuf, gani kana si Yusuf ang mga the best translator sa Quran. Naglalis na sila kay nga naman si Yusuf nag-translate nga the time will die. Ha? Namatay. Kaya pag-ingon ni Kristo, wabot ang adlaw nga ako mamatay. Kunya, mabuhi. Dili tingali na mabuhi o di mamatay. Ha? Kaya namatay man, di na buhi. Natuman nag-ingon sa Quran. Sunod po na. Okay, sunod nga pangutana. Matod mo sa Surah 194, matod mo o sumala sa imong nabasa nga kung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong pagduda sa kanyang pagkapropeta o sa pagiging sugo niya ay magtatanong sila doon sa angkan ng mga kasulatan, Hudiyo at mga Kristiyano. Ito ay tinutukoy ayon sa iyo, Torah. Meron ka bang maipakita sa akin ngayon na Torah na tinutukoy ng Quran? Ang Torah, nalangkob siya sa tibuok Biblia. Ang Torah, 5 kasugo ni Moises. Genesis, Levitico, Exodo, Deuteronomio, Numeros. Nalangkob siya sa tibuok Biblia. Dili di mo mabasa sa Torah nga si Kristo namatay, pero sa Ebanghelyo, mabasa nimo si Kristo namatay. Nga nung wa magkanangutana aning Ebanghelyo, nga upat ka Ebanghelista nagsulti nga si Kristo namatay. Sunod po na. Follow-up na mga pangutana. Sa libro sa mga Hudiyo nga Torah, pariha ba ng Biblia nga imong gigunitan? Oo o dili? Ang Torah gikan kini sa mga Hudiyo. Although nga lahi nga mga libro ang mga Hudiyo, ang Torah mga kaigsunan, mga sugo kini sa mga Hudiyo ug nalangkob dinhi ang New Testament, nalangkob ang Torah ug Injil o Ebanghelyo sa usa ka Biblia. Pangutan na ako sa Ebanghelyo nga si Kristo wala namatay, kaya ang Ebanghelyo musulti sa imuha. Ayaw ko pangutan na sa Torah, kaya ang Torah wala pa si Kristo niya ng panahon na. Sunod po na. Okay, salamat sa mayong atubag bilang counter objection, kay murag counter objection man to. Ang akong okay, pero clarification lang, no? Gigamit man niya ang Torah, so gisundan nako siya kay mao ka na yang gigamit bilang supporting sa iyang pagpamatuod nga si Kristo namatay. Iskisa, moderator Stein. Brad. So, ang moderator is nakasalalay sa matag debatidor. Kaya nakaputang din niya, alay nakaputang diriyo is the objection must be addressed to moderator. So kung ano na may giingon nga categorical on niya question, on niya gitubag sa usa ka nitubag, on niya wala miligramo ning nangutana sa categorical, ang akong papel as moderator, magpabilin ko hangtod kun ugaling mangayo siya og tabang as moderator akong i-entertain. Sige, magpaklaro? Mga tao na lang ko kini nakapula, Kristiyanos pa ni Muslim. Kaya kung Kristiyanos ni Reyes ni. Muslim na. Maaday. Sige. So bro, ano po yung concern mo po? Sandali muna mga debaters i-clarify muna natin. Ano yung clarification mo bro? Hindi ko na narinig masyado. Sige, sandali muna. Kaya ang sa atin dito is magkilay-ngilay tayo kung ano mang mga recommend ano view. Okay, share, like, o mention sa itong mga taga-Kapurok. Ang ibig kong sabihin, kung categorical na pangutana, gusto niya. So, okay bro, salamat sa consider bro. Pero dito tayo, ibati kasi ito. So, sila lang po ang may karapatan
na kung sakaling sila man mag-object is nakasalalay po sa kanila tulad sa kanilang in-explain ko po. So as moderator, maghintay lang po ako kung sakaling mayroon silang ipapaya sa bilang moderator. So proceed tayo sa question, Mr. Negative. Okay. Sunod nga pangutana bro, kay di pa matud-an man nimo nga si Kristo namatay sa krus. Mao kini ang akong pangutana. Asa man jud namatay si Kristo sa krus ba? Si Kristo ba gilansang sa krus o gibitay sa kahoy? Sumala sa gawa. 3 5:30. Ang buhat 5:30, si Kristo ingon sa mga apostoles gibitay sa kahoy. Sa unang panahon wala may krus nga putol, wala krus nga plastic, natural kahoy na krus. Asa gibitay sa punuan sa krus nga kahoy. Panagingon niya punuan sa kahoy. Wa tay sumbak ana. Pamatudi gyud niya nga si Kristo wala namatay o wala gibitay sa krus, wala gilansang sa krus. So, nag-request ko, pwede ba nako basahon para atong mapamatudan kung unsa ka tinuod ang imong tubag? 4 minutes. So moderator's time. So hangyo ang atong negative side nga pwede ba daw kun niya basahon o unsa ka tinuod. So mangayo tag pagtugot Mr. Affirmative, moyon ka ba sa iyang request nga pagtino daw sa imong sa iyang yatag na teksto iya daw kunong basahon. Musugot pa ka Mr. Affirmative? Musugot daw siya. So proceed. Ang panahon sa apeksyon karon mangutana lang. Dili panahon pagsugo o pagpabasa. Naman siya panahon sa ribatal unya na lang niya basahon. Ang iyang panahon karon pagpangutana kutob sa mahimo. So ang iyang reaction bro sa imong gi-object sa counter objection nga naghangyo siya dito na lang daw kuno panahon sa imong deliberation. Okay lang bro? Okay. So, salamat na. So, sunod o katapusang pangutana. Taas pa mo oras. Iwip lang ako. Iwip dala limo. Last nga pangutana. Kay nagpamatuod man ka nga si Kristo namatay sa krus. Unsa man yung orasa namatay sa krus si Kristo? Kanindot sa bawang pangutana no. Kanindot sa bawang pangutana mga kaigsunan, unsang orasa si Kristo ang namatay. Ang Biblia natay gitawag na Jewish reckoning ug Roman reckoning. Namatay si Kristo gikan sa alas 6, nagibutan niya alas 6, nagibutan niya alas 9, nagibutan niya alas 3. Ang alas 6 si Kristo namatay, dulo ka oras na gantos, namatay siya alas 9. Unya sa pikas ningon pa dito na si Kristo namatay ug alas 3 hapon. Jewish reckoning ang Biblia igsoon gigamit aron masabtan sa Roma kung sa orasa si Kristo namatay, sa Hudiyo kung sa orasa si Kristo namatay. Gitawag na siya og Jewish reckoning, Roman and Jewish reckoning kana siya mga kaigsunan. So wa kay problema sa oras, basta ato na pamatudan si Kristo gilansang namatay sa cross. Wa niya nitutuli ang ebanghelyo mga kaigsunan. Mangutana ko karon sa ebanghelyo. Daghang salamat ngapon kanato tanan. Okay, so Brad, ang ano ba magpasalamat ang moderator as imong pangutana na ba may 3 minutes daw, 2 minutes. Iyan daw ko nang i-whip ka kanina kay wa mo makabati diya. Maro tong last na nga pangutana. Imo nang tinudon sa pag-whip Brad na ba may 2 minutos. Okay na. So, another palakpak sa way pabor-pabor, ihatag na mo nato ang presentation sa usa sa atong igsoon sa negative side nga walay lain si Brad Howard matako sa iyang 15 minutes constructive speech. Alhamdulillah na'maluhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdi illahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa lahat na maayong hapon no sa tanan nga niya karon. Dili pa lang dugay
atong nadungog ang atong usa ka igsoon nga nagpamatuod nga si Kristo namatay sa cross. No? Pero bago ko mupahayag sa tinuoan sa Islam ug tungod niani ang pagtulunan sa Islam sukuhi sa pagtulunan sa Christian, no? Ang pagtulo o kamatayon ni Kristo sa cross sumala sa Kristyanismo hingpit kini nga ito'y tinutulan, no? O anong bang tinutulan ng Quran o Islam, ha? Lubos na tinutulan ng relihiyong Islam. Sa anong kadahilanan? No? At dito mga kaibigan, dahilan nito ug tungod niani nga lahi taog pananaw prinsipyo sa matag usa kanato sa atong pagtulunan nga tao kining among tema nga si Kristo ba ay namatay at naipako sa krus? Tungod kay among according to the Bible, Quran, and reverence, hinay-hinayon nato og tan-aw ang Biblia kung unsa og musuporta ba sa iyang gipanulti kaniya. Ug mausap kani ang rason nganong ang mga Muslim dili man motuo nga si Kristo namatay. Kay unsa man diyay sinugdan o unsa may main point nganong si Kristo namatay sumala sa pagtulunan sa Kristyanismo. Nagsukad kini ngadto, no? Sa paglabag ni Adam and Eve sa the commandment of God nga bawal kainin yung punong kahoy. Dito na nagsukad para atong may baluhan. Ako kaning sugdan sa sinugdan panulong para makita nato kung unsa ba magkatarungan ba ang pagtulunan sa Kristyanismo nga si Kristo namatay sa cross. Okay, basahon nato. Basahon nato ang Ezekiel, no? Balikon nako ang hinungdan nganong si Kristo namatay sa cross tungod bayran ang kasalanan o inheritance sins nga atong nasunod gikan kay Adam. Ang unang basa kung applicable ba kini ang kaluluwa o Ezekiel 18:20, ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay, ang anak ay hindi magdanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at kasamaan ng masama ay sa kanya. Nganong gigamit na po ni nga point, kunyara na to na padayon ako sa ning ipaliwanag nganong gigamit man ako na. Gigamit na ko na tungod kay nag-ingon diya nga ang sala-samahan dili pwede ipasa sa anak. Unya kay si Kristo ang iyang winpin sa pagkamatayon tungod sa sala ni Adan ug ni iba. Ibig sabihin si Kristo nagbayad sa sala ni Kristo dito sa sala sa mga tao dito sa cross. Unya unsaon man nato ni? So, may mga kwenta nga atong gikuhaan din eh. Ipadayon na to. Atong basahon ang Mateo 19:13. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang malilita. Okay, ano? Okay. So, hindi, okay ito. Deuteronomy 24 verse 16. Tandaan ninyo, no? Kini ang atong gibasa din point ni, no? Unod ni sa atong topic karon. Bago nako iribag katong yaga niya, ako sang ang
sa Islam kung nganong gininay man gyud niya ang pagkamatay ni Kristo sa cross. Oh, mao ni. Deuteronomy 24 verse 16. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak. Ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ano daw? Bawat ng tao ay papatayin ayon sa kanyang sariling kasalanan. Atong balikan ang pagkamatay ni Kristo kay sumala sa ilang pagtulunan si Kristo na matay para sa atong kasalanan. Ni Queen Sania, ano ba? Itong babalik? Wala! Sumuna ang reason nganong ang mga Muslim dili buto. Dili makatarungan nga ba't yun? Nga patayon si Kristo sa cross para bayaran ang atong mga sala. O mao na ang mga point na gusto na akong ipabot. Unya, kung si Kristo namatay sa cross, akong basahon ang Quran. Quran translation. Atong basahon ang Quran translation. Para sa inyong kaalaman, ang babasahin ko ay translation ng Quran para maintindihan nating lahat. Pila ka oras, bro? 5 minutes. Surah po. Okay. Atong basahon ang usa ka verse nga gikan sa Quran. Unsay gingon? If you are killed or die in the way of Allah. Sorry. Mali. Surah 4. Okay. Mao ni iyang gigamit kaniya na atong humanon og basa kay murag giputol to niya. But Allah raised him, Isa or Jesus, up with his body and soul unto himself, and he is in the heavens, and Allah is ever all powerful. Basahon nato sa 57, itaas nato sa 57. Surah 4 o Surah An-Nisa verse 157. And because of the sin and most wicked Messiah Isa, son of Mary, the messenger of Allah, but they killed him not. Unsa daw? At hindi nila ito napatay. Malinaw. Ito yung isang basihan ng ating paniniwala bilang mga Muslim. Kaya ang Quran, the word of Allah, atong umanunugpasa. Ato nang balikon. And because of their saying in boast, we killed Messiah Isa, son of Maryam, or Mary, the messenger of Allah. But they killed him not, nor crucified him. But it appeared so to them another man, and they gave that man doubts. A man, and those who deeply therein are full of doubts. They have no knowledge. They follow nothing but conjecture, for surely they killed him not. I emphasize Isa or Jesus, son of Maryam. Mga mga Muslim, pag-abot sa usaping, si Kristo ba ay naipako sa cross at namatay? Dili
na ipako sa cross. Malinaw. Na? So, ako na pong gamiton niyang gigamit ganiha, pero ako ning balikon niya sa diya sa rebuttal time. Ang sura 1933. Oh. 93, sura 19 verse 3, salam. O tiyang gigamit kaniya. The day I was born, in the day I was die. I-conclude nilson niya na namatay man lagi. Muna ang akong ginaingon. Nga kung mabasa taog libro, unsa mang klaseng libro, pangitaan natog supporting, i-conclude niya na namatay si Kristo unya sa atong gibasa, wa man lagi. Unya mo iyon pa siya, wa daw na mo gisunod. So, ang problema, dili mao ang Quran, kundi ang pagsabot sa atong igsoon. Kaya naman, nag-conclude siya sa sura 19:33 na namatay si Kristo sa cross. Unya nag-ingon man dire sa sura 4 na 157, waman. Mao na ang ginaingon nako nga kung basahon nato atong pangitaan og evidence bago ta mo butang og conclusion. Kay kitang tao limitado na tag panguna-una, dili nato kaya tupungan ang panguna-una sa Dios. Muna kami mga Muslim, pag-abot sa usaping pangreliyon about the crucifixion of Jesus Christ, wala na kami dagang istorya. Kaya nga naman, ang Quran, salita ni Allah, o si Allah, dili man bakakon. Gawas kung bakakon ang imong Dios, aduna jud kay pagduha-duha sa iyang gisulti, diya sa imong pundasyon sa imong pagtuo. Kung kay ang pundasyon sa pagtuo sa Islam, mao man ang Quran. Mao na kaming mga Muslim nakasintro ang among pagtulunan sa Quran. So, dagang salamat, Mr. Timer. So, salamat. So, palakpak again alang sa 15 minutes constructed speech sa atong negative atong igsoon nga si Islam kamo si Brad Daud Matako. Palakpak mo oy. Okay. Naay kinabuhi og naay audience. Sunod proceed na sa maong 10 minutes cross examine nga waylain amo cross examine ini ang ato usab nga negatives og pahinumdum lang 1 minute question and 1 minute answer. So ang timekeeper mo'y atong tagaanog kuan ini decision. So time start. Minom siya. So padayon ta og nag-inom pag tubig ang atong negative side. So igsoon alang ni atong mga nagpanikad na karon diha sa Dublin, no, na ganina nanay mangutana sa pagpatimaw, may kabahin sa larawan. So ato na siyang tubagon sa pagkakaron. Unya kuno galing na ato'y gusto nga mangutana, may kabahin sa nagdebate na to karon, pwede natay ginatawag nga open forum. So basig makalimot mo sa inyong ipangutana, pwede pud mo nga inyong ilista para dili mo mawala. Okay, Mr. Negative? Okay na siya? So, times ever? Okay, start. Question. Mapya malulom sa mga pag-aring tanong ng mga Muslim? Bro, mapya malulom. Ang una lang kong pangutana, gigamit mo ang Ezekiel 10 versikulo 20. Ang Ezekiel 10 versikulo 20, nag-iskot pa niya nga si Jesus wala namatay sa cross, wala gilansan sa cross. Categorical, nag-iskot wala. Wa nag-iskot. Pero ang akong gipangutana kung ang akong gipaliwanag kaniya kung naminaw ka lang, ingon nako, gikuha nako ang point bilang pagtanaw kung unsa ka balance o unsa ka tarungan nga si Kristo ang ayan mamatay sa cross gamit anang Ezekiel. Sunod pangutana, kung si Allah ba musulti, mahimo ba tinuod o mahimong masayop? Kung si Allah magsulti, tinuod jud na. Kaya ang among Dios sa kamatuoran ug
dili Dios sa mga bakagon. Okay, kay kung siya daw mga kaigsunan musulti Ginoo daw sa inyong surat verse 54 ingon siya dinhi, at siya ang mga hindi sumasampalataya ay nagbabalak na patayin si Jesus, at siya ay nagbabalak din, at siya ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. Ang tanong, siya pinatay ba ni Jesus? Si Jesus pinatay ba niya o hindi? Kasi sabi niya nagbabalak siya na siya ang pinakamahusay na nagbabalak sa pamatay kay Jesus. Sabi mo, hindi nagsisinungaling. Unsay pangutana? Okay, so review ang pangutana Mr. Affirmative kay iyang ipaklaro sa imo. Balik ka pangutana. Ang ako muna pangutana, ingon niya si Allah kung musulti matinuod, dili mahimong bakat. Karon sa iyang surat 3 verse 54, ingon siya dinhi, at sila mga hindi sumasampalataya ay nagbabalak na papatayin si Jesus, at si Allah ay nagbabalak din, at si Allah ang pinakamahusay sa lahat nagbabalak. Tanong, pinatay ba ni Allah si Jesus? Kasi siya ang pinakamahusay na nagbabalak sa lahat na pumatay kang Jesus. Pinatay wala, kasi sabi mo hindi si Allah sinungaling. Wa niya kapatay. Ang problema, wa nimo nasabtan. Kung imo nang basahon, ang tibuka na ang mga Hudyo o mga Kristiyano ay nagbabalak na siya patayin. At si Jesus naman at ang Diyos naman ay nagbabalak. Anong klaseng pagbabalak? Pagpapatay ba na gaya ng intensyon ng mga Kristiyano? Hindi. Ang pagbabalak na sinasabi ay ililigtas si Kristo. Yan ang binasa natin kanina sa Surat 3. Gibasa na ako na ganiya. Verse 150, 157. Kung imo nang ipadayon. Sunod ka pangutana. Ingon niya si Allah, wala daw namakak, kunya karon ingon na po siya, wala namatay si Jesus, so sabay tinuod na namakak wala. Sunod pa na. Sa surah 19 verse 30, kamat ko 33, ingon siya dinhi, siya si Jesus ay nagpapahayag ng katotohanan. Ako ay isang alipin ni Allah, ako ay kanyang binigyan ng kasulatan. Sa 33, kaya kapayapaan at sumasakin sa araw na ako'y ipananganak, at sa araw na ako'y mamamatay, at sa araw na ako'y muling mabuhay. Tanong, sino ang nagsabi dito na siya ay dumating sa araw nang siya ay mamamatay? Sino ang nagsasabi? Si Kristo. Si Kristo ang nagsulti sa lam. The day I was born, the day I was die. Ang pangutana, wa ni mo nasabtan. Tama ang nakasulat, pero wa ni mo nasabtan. Wa pakakabalo ng pagtulunan sa mga Muslim. Si Kristo, gitaas siya sa langit. O ang pagtulunan sa Muslim, mubalik na siya. O ipadayon niya ang Muslim, dito na siya mamatay. Sama sa atong kamatayon. Munay wa ni mo nasabtan. Sunod pa utana, kining pag-ingon ni Jesus din nga ako'y ibabangon muli sa pagkabuhay. Tanong, ano ang babangonin kung hindi siya namatay? Kung naminaw ka sa akong gisulti, wa na mo gidinay nga si Kristo mamatay na gina siya. Ang problema ayaw sa pagpalakpak niya. Ang problema wa man mo nakasabot. Ang giingon niya kamatayon niya after the coming of Jesus, dili sa cross. Inyo nang gibutang sa cross. Mo na mali ninyo. Kaya ang Quran, akong gibasa kanya, wa man namatay. Unya na may second coming. Mauna siya ang tubag. Moderator style. Okay, na silveran. So, ang mga palakpak, bro, good side sa inyo, bro. Ako na pinumdram sa inyo. Kung ano na may palakpak, nga wala lang mga words, atong i-accept, ha? Okay lang sa inyo, ha? Kung naay mga palakpak, nga wala lang mga pulong nga iuban, ato lang entertain, atong dawaton. Okay? Okay, understood. Okay, sunod ka pangutana sa affirmative. Sunod pangutana, dini sa inyong basahon ang talakayan ng Kristiyano at Muslim galing sa islamhouse.com. Sabi dito, uri ng paghahambing. Sabi dito, pagkamatay, si Moses karaniwan, si Muhammad karaniwan, si Jesus di karaniwan. Tanong, ayon sa inyong basahon, sino ang namatay na di karaniwan? Mauna ako
akong tubag. Pwede ba nimo ipadayon ang imong gibasa? Objection, Mr. Moderator. Dili ko na tagluwat sa pagpangutana. Nangutana ko, kinsaning ginganlan din nga namatay nga di karaniwan spasi sa ilang basahon. Kinsani, dili ko niya sugon, kay ikaw ko nangutana, ikaw po siya matubag. Okay, moderator strike. So nag-request ang stop sa oras. So nangutana ang atong negative side nga lahuson niya. So naa siya counter object ang atong affirmative nga ang imong papel bro is mao lamang daw ang pagpangutana. So anytime mayroon kang counter objection bro o wala. Tanggapin mo ba 'yon? Meron akong counting objection kasi yung binasa niya, pinutoy niya. So, yun ang counter ko. Pero hindi ko naman siya pipilitin kung ayaw niya. Okay, dadali mo na. So okay na, Mr. Affirmative. So yung counter objection mo, tinanggap din niya, hindi daw, sabi niya, hindi na kita pipilitin kung babasahin mo daw o hindi. Counter, sige. Iya kong giakusahan mga iksyon nga akong giputol. Pwede ba nato ipabasa sa moderator aron makita kung giputol ba wala? Pwede moderator wala? Dili. Okay, so as moderator, nata sa neutral, nagihangyo, Mr. Negative, ang atong affirmative, nga pwede pa daw musugot ka, nga sa imong request, nga ipatuloy yung basa, pero ako daw as moderator, may mo basa, musugot pa kanini? Pwede. So proceed ka, basa ta. Ori ng paghambing, pagkamatay. Ori Ng paghambing. Paghahambing. Pagkamatay. Si Moses, karaniwan, Muhammad, karaniwan, Jesus, di karaniwan. Okay. Mr. Negative side, tanggap po ba ito na dalawa tayo na nagbasa na wala pong putol, sabi mo kanina na itutuloy. Anong masasabi mo rito? Stop po ng time muna. Okay. So, okay. Iklaro sa moderator, ibasa niya, walay putol, ilang basahon, kaya magkugya ko siya, hindi putol, may na plita. Kaya kamaturan man ito Amen. Ang gibasa na ko dire, uri ng paghambing. Pagkamatay, si Moses karaniwan, si Muhammad karaniwan, si Jesus di karaniwan. Ako pangutana. Sumala sa basahon ninyo, talagayan Muslim at Kristiyanos, gikan sa Islamic House, sino itong namatay sa basahon ninyo na di karaniwan? Ang gitukoy niya si Jesu Kristo. Pero mali ang imong pagsabot. Mr. Moderator, na ako yung pwede ba na ako na basahon? Another request. Stop ang oras ka, Mr. Timer. So, Mr. Affirmative, nahanap po siya hangyo na siya daw mubasa, kana ba daw o musugot ka sa imong masulti? Pwede na wala mong basahon, dito na si battle time, kay mahutang tag-oras, hapon na, musugot man ko, pero dito na si battle time, malayo na pangutana. Okay, so, mula lang daw, Mr. Negative. Sige, padayon, proceed sa pangutana. Time, continue. Sunod pangutana ko sa Biblia. Pangutana ko sa Biblia, sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa Mateo 27, versikulo 50, kaingon man diha si Ala, nga kung naamoy pag-alinlangan, mangutana mo sa nagbasa sa Ebanghelyo. Sa Mateo 27, versikulo 50, ingon siya din unya si Jesus misinggit og namatay. Pangutana, kinsaning naa sa Biblia nga misinggit og namatay? Kung basihan nato ng Biblia nimo, si Kristo din na. Pero ang gitukoy manggod sa Quran, ang Injil, ug sumala sa Quran, ang Injil wala na. Unya giangkon ni nila reverse to the Bible. So ang Quran naghisgot og Injil. O sa among pagtuo, ang original na Injil wala na. O kanang imong gigunitan, dili na mao ang Injil sumala sa imong hunahuna. Sunod pangutana, kay naingon man ka ang original nga Injil wala na. Asa mabasa sa Quran ninyo nga ang original nga Ebanghelyo wala na?
Okay, stop. Iposa. Okay, so nimikuha og referensya ang atong kuan negative side. Okay? Padayon. Pakiposa. Laglag. Sige. Kumatasan may mahurot yung oras, pwede man ako yatag si Monya. Sonya na lang. So, usin na lang. Okay. Ingon man siya nga ang Injil wala na, dili na mao. Akong gipangayo teksto bersikulo sa sura, pangayoon ako kung na ba siya mabasa nga nag-ingon ang Quran nga ang Injil ug Ebanghelyo wala na. Okay, padayon 1 minute and 50 seconds. So, wala, di na po mahatag karon, pero ihatag na po niya sa imo sa rebuttal time. Okay? Okay. So, na-request Mr. Affirmative, kunya lang kuno niya ihatag sa panahon ang iyang tubag sa rebuttal. Okay, wala to na to na mag-action. Sunod na pangutana. Nag-isgot man ka nga sa inyong Quran, Surah 4, verse 157, nga kanang namatay dili si Jesus. Pangutana, pwede ba natong maibawan kung kinsa ng tawana? Ang mga Muslim kung tanaw ni ang Quran wa kikanlan, pero ayon kay Ibn Kathir si James. Pero ang Quran silence kung kinsa ang gipatay sa krus. Last 50 seconds, proceed another pangutana. Sunod pangutana. Last na lang, no? Okay, stop ang oras. Last na lang na pangutana, no? Kay 30 seconds na lang maigsoon. So, isa na lang kapangutana. Puproceed ayon ta. Last na pangutana. Sa Surah 2, verse 87, ako masahon ha, hindi ko manukat sa akong pangutana. At katotohanan ang aming binigay kay Moises ang aklat na kasulatan at aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita, mga propeta mula sa angkan ng Israel, at aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malinaw na ayat na hindi tanda, aral na kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpatotoo sa kanya, at aming pinagtatag siya sa pamamagitan ng banal na Espiritong Gabriel. Hindi ba gayon nga nakailanman ay dumantal at tagapagbalita sugo sa iyo, hindi niyo naibigan, kayo napupuspos ng kapalaluan at iba pa'y pinapupuluanan, dinakwil, dinatawag na nagbabalak tayo, at ang iba'y iyong pinatay. Tanong, sino ang propeta na sabi dito sa Surah verse 2, 87 na propeta na pinatay? Sino ito? Maraming propetang pinatay at ito'y hindi si Kristo. Objection granted. Unsay objection? Nawatala kong propeta, kung nagibasa na ko dire sa 87, ang ingon dire, mga propeta mula sa angkan Israel at aming binigay kay Jesus na anak ni Maria. Ang akong pangutana, kinsaning gipatay sa ilang Quran na propeta na anak ni Maria? Kinsaning? Bagulang akong gingon, daghan nga propeta ang gipatay o dili na mao si Kristo. Objection granted. Nawatana ko kay ang ilang Quran nag-isgot nga si Jesus nga anak ni Maria nga propeta gipatay. Ako pangutana, kinsa ning gipatay nga anak ni Maria nga propeta? Counter objection, Mr. Moderator. Ang akong objection, ang Quran wa nag-isgot nga si Kristo namatay. Kaya ang Quran klaro nga nagsulti nga si Kristo wa napatay. Mao na akong counter objection. Okay. So, as moderator, decision ko nga ato ba untang tagaan og mga pagpaklaro apan
sa panahon o oras muhangyo pag kuninyo kay aduna mamoy tagsa-tagsa kakatarungan kay ang gibasihan sa pangutana sa atong affirmative ang sa New Testament ug ang gitubagbod sa atong negative side may kabahin dito lamang sa Quran. So sa Quran so naihangyo bro dali to sa Quran. So okay na ang time naman gud kaganina last question na lang to kaganina humana ang oras sa time humana ang oras. So proceed ka ha? Okay lang sa inyo ha. Ang nakabutang din sa inyong ika-napulo sumala sa inyong ikasabutan number 10 minutes rebuttal both side and 3 minutes conclusion. Sa tanaw nyo ini ang rebuttal 10 minutes. So nakapapin question wala na wala na yung question. So sa man yung 3 minutes conclusion pasalamat na lang. O sige, so rebuttal sa naandan sa patakaran ang usa ka negatibo diha sa panahon sa conclusion o sa rebuttal is bila 10 minutes no 10 minutes 5 minutes ito to ni kaya ang uban nagbalikan naman bro okay na bro 5 minutes lang daw dala na lang sa inyong pagpasalamat o unsa ba atong ihatag igsoon ang atong 5 ka minuto sa rebuttal gikan sa negative side Okay, assalamualaikum. So dili lang dugay mga kaigsunan ang atong igsoon gipangusgan jud niya, no? O gigamit ang Quran bilang supporting sa iyang kinasulti nga si Kristo kuno sumala sa Quran namatay. No? Atong isa-isahon ang iyang gihatag kaniya kung tinuod ba jud nga si Kristo namatay sumala sa balasahon sa mga Muslim nga mao ang Holy Quran. Og kini karon ang Surah 4157 nag-ingon ang Quran nag-ingon dire at ganito ang sinasabi sa pahayag, no? Ito. At gayon din sa kanilang pinagmamalaki. At sinasabi, napatay namin ang sugo ng Allah, ang Kristo Jesus, anak ni Maria. Datapwat katotohanan, hindi nila napatay o naipako man sa cross. Padayon, bagaman inaakala nila na nagawa nila ito, ang mga hindi umaayon ukol sa pangyayaring ito ay nag-alinlangan. Wala silang kalam-alam ukol dito, maliban sila'y gumawa ng haka-haka lamang. Wala talagang nakakalam kung napatay siya. Sa katotohanan, kinuha siya ng Allah. Sa kanya, ang Allah ang higit na makapangyarihan at higit na marunong. Quran 4:157. So nisuporta ba sa iyang gisulti ganiha nga si Kristo namatay sa cross o conclusion lang niya? Kaya nakabasaman lagi siya sa surah. Ato ning balikon ang iyang ginaingon ganiha nga bilang basihan kuno sa iyang pagpamatuod nga si Kristo sumala sa Quran o si Prophet Isa alayhi salam namatay sumala sa Quran. Diri sa surah 19 verse 33. Ato ning basahon. Para atong masabtan kay ang mali nga pagtudlo kung balik-balikon mahimo jud ang tinuod. So kaming mga Muslim kay nagtudlo man nga si Kristo wa namatay sa cross, naa jud may basihan. Kaya ang pagtulunan sa Muslim dili pwede nga maghimo-himo nga dili mabasa sa Quran. So atong basahon para atong masabtan. Ug masabtan po sa atong igsoon nga si Bro Alfredo ako maning amigo ni. Ya sige na lang tagbalik-balik ani.
o basa aning 33. Pero sige lang kay hangtod nga dili ni siya moto nga si Kristo wa namatay, dili ko ni undangan og basa saya ha. Atong basahon. 33. In salam, no peace be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall raised alive. Mao yang gigamit nga si Kristo kung kuno namatay. Wa sa kabalong ang pagtulunan sa Islam. Si Kristo mobalik ug maghari, ipadayon niya ang misyon kay wa lagi sa namatay. Buhay sa nagkayat ngadto sa langit, ubalik na siya ug ipadayon niya ang misyon ug humanihana may mong Muslim ang mga tao mamatay siya. Sama sa atong kamatayon. Mao na giingon anang sura 19 verse 33. Ha? Kaya ang Quran, klaro na kayo nagsulti. Ang Quran, mga kaigsunan, dili dyan na mamakak. O ang Quran, mga kaigsunan, may pagtulunan o pundasyon sa pagtulunang Islam. Maraming salamat. Assalamualaikum. So, salamat, Mr. Apir Negative Side, sa imong 5 minutes rebuttal. So, karon atong ihatag na po alang sa atong igsoon na affirmative, si Brad Alfredo Moho, sa iyang 5 minutes rebuttal, uban na ang iyang pagpasalamat. Okay, daghang kay salamat mga kaigsunan. Kipangutanan ako nato igsunan nilang basahon. Dili gid siya matug-an kay klaro man siya basahon na si Kristo namatay. Karon dirita sa ilang mga Quran. Kaingon sa ilang Quran si Kristo wala namatay niya. Ang Quran nila nagingon po si Kristo namatay. Nagkabangga-bangga na ning Quran nila ning Istaylan eh. Oh, wala tinuod ang ilang Quran. Kay si Kristo namatay. Sa pikas po si Kristo wala namatay. Ato basahon. Surah 5 verse 20. Surah 5 verse 20 ato basahon. Katotohanan ang aming kinuha ang kasunduan ng angkan ng Israel na sila ay makinig sa sumusunod ang kautusan at nagsugo sa kanila ng mga sugo na bawat panahon na may dumarantal sa kanila na isang sugo na hindi maayon ang kanyang mensahe sa kanilang sariling kagustuhan. Siya ay kanilang itinakwil at ilan sa mga sugo ay tinatawag nilang sinungaling at ang iba naman ay kanilang pinatay. Si Kristo mga kaigsunan sugo ni siya ni Allah. O niya gipatay lang nila. O niya ingon niya kayo na ang Quran ko na nagsulti Surah 157. O niya daghan kayo nagsulti sa ilang Quran nga si Kristo namatay. Lain pa nga sita sa ilang Quran mga kaigsunan. Ako sa gipangutana gay na kung si Allah ba musulti mahimo bang tinuod dili ba mahimong bakat ingon sa mahimong tinuod. Karon sa Surah 3 verse 54 ingon man din nga si Allah ang pinakamahusay na nagbabalak upang patayin si Jesus. Unya ingon niya tinuod ya ini tinuod mga kaigsunan nga si Kristo namatay. Niya pay lain kining naitanda nga gipatay. Surah 5 Surah 2 verse 87 atong basahon. Surah 2 verse 87 yara. Ako sa gipangutana kung kinsa ning anak ni Maria nga gipatay sa mga Israelita, dili gid siya mutukan kay dili daw na si Jesus unya anak man ni Maria. To kuhaning Quran nila kay sa atong pinangga nga amigo Brad Ruel, ko sa inyong Quran kay sa imo ha. Ingon sa inyong Quran Surah 2 verse 87 at katotohanan aming ibinigay kay Moses ang aklat ng kasulatan at aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita mga propeta mula sa angkan ng Israel at aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria. Tignan, aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malinaw na ayat, mga himala, tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpatutuo sa kanya at sa aming pinagtatag siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gabriel, ingon niya din hindi ba ngayon na kailanman may dumantal na tagapagbalita sugo sa inyo na hindi ninyo naibigan, kayo na napupuspos ng kapalaluan
at iba pa ay inyong pinabuluhanan. Itinakwil at tinatawag na nagbabalak tayo at ang iba inyong pinatay. Klaro kayo ha? Si Jesus na anak ni Maria sa ilang Quran, gipatay. O niya ingon siya wala. Mga igsoon, isa ra ka sita sa Biblia sa Quran ang nagpamatuod nga si Jesus kuno wala pa niya. Nangutana ko, kinsa man to ni Puli kang Jesus nga gipatay sa cross, ingon na si James. Unya ingon po sa uban nga mga Muslim defender si Judas na kuno to. Asa tinuod si Judas o si James? Sige. Mga igsoon, si Judas, una pa na siya namatay kang Kristo, sumala sa Biblia. Bisag sa history. Okay, daghang salamat.